Okay, good day everyone. So we are the group 6 and we will be reporting about ancient Romans. So, okay. Last time, di ba, isang reporting is about ancient Greek, and then short recap lang about ancient Greek. Ang ancient Greek is, even if ilang gina-value ang public life, they focused more, ang ilang mga structures, they focused more on harmony, symmetry, then mga pagwapa sa ilang mga building. So, ang difference ni ancient Roman is, ang ancient Roman, they value the public life. That is why ang ilang structures is nag-focus sila sa functionality, durability, and practical engineering. And then, ang architecture during the Roman, the ancient Roman is, they used it as a tool to show power sa mga tao. And then, we have the defining characteristics and core periods. So, core characteristics first is mastery of arches, vaults, and domes. So, during the ancient Roman, ang gi-practice nila ang arches, vaults, and domes. Kani sila, mga construction techniques para mas durable ang ilahang structures. Kaya ang arches man good, ang vaults ug ang domes, magamit sila para ang weight sa ibabaw is ma-distribute siya og tarong sa ubos. More siya support. Dayon next is extensive use of concrete which allowed larger and more durable building. So sa ancient Roman is para, di ba, ang ilahang value more is ang functionality and durability sa ilahang buildings because they value also the public life. So they wanted their structures to last long para magamit sa ilahang people. That is why nagamit sila og concrete, kaya ang concrete man good, kung imo siya imong gamiton sa imong structure is maglast siya og long. Dayon kanang masurpass niya ang kanang bitong imbis nga first floor siya taman, pwede na siya musaka second or to kuan pa multiple stories. And then next is integration of utility with ornamentation. Ang utility, di ba, is ang function sa usa ka butang. Si for example, ang column. Ang column is used para mag-support sa building. And then ornamentation is ang mga decorative na dayon sa mga structures or sa bisag unsa. So kung mayong tag integration of utility and ornamentation, si for example, ang kanang Corinthian pillar. So ang Corinthian pillar kanang dili lang siya nag-serve sa iyahang purpose which is to support the temple. Napod siya mga beautiful ornamentations nga dili lang siya basta-basta decorative. They also convey message, they convey story, and they convey history. And then last is architecture as a reflection of social class and imperial propaganda. As a reflection of social class. So sa una nga panahon man good, ma-identify nimo ang usa ka tao kung unsa iyahang social class depending kung asa sila or kung unsa klase ilahang gipuy-an. So we have domus, we have insulae, and we have villas. So kung nabilong ka sa kanang mga lower class or mga middle class, so di ka nagpuyo sa domus or sa insulae. Pero kung nabilong ka sa elite nga families, nadyo ka sa villas. So muna siya ipasabot sa architecture as a reflection of social class. Dayon as imperial propaganda, sa una man nga panahon, ang ilang mga emperors or ilang mga leaders, ginagamit nilang architecture para ilahang mapakita unsa sila ka powerful nga sitawan empire or unsa sila ka powerful nga emperor. Just for example, kanang mga triumphal arch, ilan na siyang ginagamit para makita ang ilang mga victories sa mga emperors before. And then next is ang core period. So we have two core periods. First is the Roman Republic. Ang Roman Republic is from 5th century BCE to 27 BCE. So ang Roman Republic influenced by Etruscan and Greek architecture. So ang Greek is kabalo naman ta sa Greek architecture which was explained last time. So ang Etruscan, kining Etruscan guys is kanang ancient civilization siya sa Middle Italy. So ang kining Etruscan and Greek architecture, dako kay ni sila influence kung unsa man ang style or type sa architecture karong ancient Roman. And then during the Roman Republic, functional restrained structures like temples, basilicas, and aqueducts. Also, diri po na experiment ang arches and concrete. And the next period is ang imperial period. So kuning imperial period from 27 BCE to 300 CE. So ang kining imperial period, muna siya ang peak of Roman architecture. So muna siya kibali ang momentum sa ancient Roman. Kay during imperial period, diri na nila na
Murag diri na nila nahimo ang ilang mga monumental public works like amphitheaters, baths, forums, diri na po ang katong mga triumphal arches. And then engineering innovations na sila dire Pantheon Dome o ang aqueduct system which will be explained later, and also diri na pod ang architecture used to project imperial power and unity. So, building types, materials, and construction techniques. So, there are 3 types of building types. So, domestic, public or civic, and religious. So, first is ang domestic. So, ang domestic is a Roman house. Built siya sa mga Roman nga naka-reflect sa ilahang social life kung sa ilahang balay. So, first example sa domestic is ang villa. So, ang mga villa is makita siya sa mga countryside. So, there are 2 types of villas. So, ang first is villa urbana, mga luxurious type of villas. So, dayon ang villa rustica, muna siya ang mga working villas estate. So, ang next is domos or urban houses. Kani siya is a multi-story structure nga ga-feature og kaning mga private baths and atrium or courtyard nga napalibutan og peristyle. Peristyle is kanang mga roof nga supported by columns. So next po, ang last example for domestic is insulae. So insulae is a multi-story building nga gaiksi siya so 5 to 6 floors. So ang ground floor sa insulae is nga tawag nga tabernae. Muna siya ang mga gina-occupy sa mga shops. Then public or civic building type, architectural structure nga built for community use, political use, sa religious, sa entertainment. So ang first example is ang forum. Kung sa Greek architecture mo ni ang agora. So forum is kuan siya, public square or marketplace and the heart of Roman civic life. So ang napalibutan ni siya og mga shops, temples, and government buildings. So ang next is theater. So ang theater is a semicircular structure for drama performances, music, and oratory. Ang next dayon is ang amphitheater. So ang amphitheater is a circular or oval arena used for entertainment sa mga hunts, games, and public events. So last nga example for building type is ang religious. So ang naa dire is ang mga temples used for worship of gods and goddesses and carrying out rituals or performing rituals. Materials and techniques. So concrete sa Roman is nasalay main nila nga material which is ang Roman concrete made of 3 materials. So ang Roman concrete is nasa volcanic ash, lime, and stones. Muna siya allowing Romans to build flexible and massive and durable structures. So ang next is arches and vaults. Muna siya ang ga-distribute sa weights sa mga structures nila. So other materials is ang marble and brick facing used for aesthetic refinements. Then ang next is ang aqueducts. Ang aqueducts muna siya ang Roman engineering nga ginagamit nila to supply fresh water from distant cities. Okay, so natakaroy urban planning. First is grid-based layout. So ang Roman city before is ang ilahang mga streets, ang ilahang mga structures is naka-grid base. When we say naka-grid base, ang ilahang streets bitaw kay naglinya ra bitaw siya, naglinya-linya lang. Mura siyang naka-checkered, kanang nag-box-box siya. Ingana sila ka-organized. And the next is centrality of the forum. So balik ta sa ancient Greek, di ba na sila'y kanang agora. Dayon sulod sa agora na dinha ang mga basilica, na diha ang mga gymnasium, ang kanang theaters. So kibali mura na siya central, mura lang sentro. So sa ancient Roman is nasila'y forum. Kining forum is structure ni siya nga located sa pinakatunga sa public area sa ancient Roman. The next is perpendicular street. So when we say perpendicular street, kanang street nga kanang bitong nag-cross gid siya, naka-form gid siya 90 degrees. Then sa Roman city na sila 2 major streets.
north, south, and east to west. Ang north to south, ang ilang tawag is Cardo Maximus. And then ang east to west is Decumanus Maximus. So kini sila nga mga streets, mo ni sila yung major streets sa Roman cities, and kanang ang na-help aning major streets is na-divide equally ang ilahang yuta, and ang ilahang transportation and accessibility is much easier, and syempre naka grid-based layout pa jud sila. And then next is infrastructure development. So during man good sa kaning sa ilang urban planning, nag-develop sila og kanang mga infrastructure nga maka-benefit ang public. See for example, baths. Ang ilang baths is naay mga benefits nga makuha ang mga tao, which will be explained later, and napod sila yung mga systems like the aqueduct system. Next is standardization. So when we say standardization, pananglitan, ang ilahang urban planning sa kanang ancient Roman, pag moadto lugar ka sa laing lugar, ma-familiar nimo ang planning nga kanang murag makaingon ka nga kanang kini siya nga planning is influenced or nakuha siya sa ancient Roman. So ingana ka powerful ang ancient Roman nga time. Domestic building types and living conditions. First is domos, kung asa nagpuyo ang mga wealthy family. And usually naa siya bedroom, decorations, and open spaces like atrium. Mostly sa domos, dili tanan na atrium since nakadepende siya sa owner's wealth and preferences. Ang uses sa atrium is for family gatherings, receiving guests, lighting and ventilation since ang ilang mga window gagmay, and religious purposes since na sila yung mga small shrine or lararium where they prayed for household gods. And lastly, water collector since ang ilang atop nakaslant man and ang water mulargo siya sa ubos for family to use. Next is house of the small fountain. Kani siya kay mo ni ang well-preserved house sa Pompey, and it shows beauty and a relaxation in their homes. Sunod kay kaning imperial box. Kani siya kay naka-reserve lang siya only for emperor and his guests, and naka-face siya sa entrance. Next is insulae. Kuan siya kanang apartment, and kaning lower part naday nagpuyo ang mga middle class since ma-afford nila ang rent kay mas expensive siya compare sa upper floor since ang upper floor kay kuan crowded and more cheaper siya since ang iyang ventilation dito dili kaayo siya, mga bintana dili kayo daghan, so mas lisod ang sa taas kaysa sa ubos. And ang ilang living condition before kay lisod kaayo since dili sila maka luto sa taas, ang aso matrap and maka-cause siya og suffocation. So every day kaysa ubos sa nagakaon sa mga street, and para pod ni sa ilahang kayuhan. And ang last kay Colosseum, used for entertainment. So ang Colosseum is used for entertainment like usually sa gladiator fights, animal hunts, and public events. So nauna na to sa commemorative structures o iyang purposes. So isa sa example sa commemorative structure is ang triumphal arch. Ang triumphal arch dili lang na siya basta-basta nga passageway or gateway. Muna siya gitukod na siya for its purpose, which will be discussed later. So karon ang makita nimo sa triumphal arch is ang mga inscriptions sa stories or achievements sa Rome before. And karon kung naatay commemorative structures, naputay commemorative columns. So isa sa commemorative columns na example nato is ang Trajan columns. Kani siya kay mura siya taas kini siya nga column nga dako ni siya, and if mo siyang tanaw na siya design nga naka-spiral, which is kanang spiral dili lang na siya basta lang nga design. It also narrate military campaign before, like continuous ang iyahang narration. Ayun to, if pasaka siya or paubos pa sa kay gina-narrate niya ang story sa military campaign sa una. So isa sa existing commemorative structure na to here sa Cagayan de Oro is ang MacArthur Shrine, which gi-honor siya kang General Douglas MacArthur. So muna siya to ang isa ka existing commemorative structure sa Cagayan de Oro. Now proceed na ta sa major innovations. So first sa ilang major innovation is ang standardized brick making. So ang standardized brick making nila kay sila ang Rome, sila ang first nga nag-implement sa same size or shape nga bricks
which kanang uniform kay siya tanawon and paspas pud ilang production ana. Ginayus po na siya for building aqueducts kay para kanang paspas kay ilang pagkahimo and durable pud siya. So now nanata sa sophisticated plumbing and heating system. Ang Rome is known for its advanced engineering with relates to water and sanitation. So sa ilaha pa kanang ilang dira pud na built ang aqueducts which gina-deliver ang clean water sa mga lagyo nga area. And kaduha is ang hypocaust system. Kanang hypocaust system kay kanang paano siya like mura siya bathtub sa tua. Then ang ilaha lang before kay naa sila yung murag init sa ilalom like furnace para mainit ang tubig sa taas. So nata sa self-healing concrete. Ang self-healing concrete kay made out of volcanic ashes, lime ug mortar. Kana siya nga volcanic ashes kay siya kaya siya nga concrete kay napo na siya self-healing po na siya kay pag na siya small nga cracks, pwede kaya na niya i-heal which made it kanang durable pagit or maglast siya and for many years. Unlike sa to ang mga concrete karon nga grabe na kayo ka kanang cheap o kanang bitaw structure like dali ra kay siya mabuak, unlike sa una nga mag-heal pa siya munang gadugay siya or pila pagid ka years. So the Ark of Titus. So the triumphal Ark Titus was made because the Roman Empire win against the Jewish war, and they also made the triumph arc because it is to offer the Emperor Titus and napoy kuan kanang sa sulod sa ark nanay mga carvings dira para sa mga tao nga di ka maogbasa. They carved that nga nay meaning which is kato ilang gilot dato nga war nya katong war naslay gilot nga mga treasure para it is to recognize na they win the war. And the Bath of Caracalla. So ang the Bath of Caracalla kay dira manggi socialize ang tao, dira sila magtipok kay na di alang mga kaila manggi dira mura siya swimming pool bitaw diri sa atong mga resort nana kay dira maggi socialize in to know each other sa wala pa nagkaila. And na po dira mag garden to para magsusuroy nya library to gain more knowledge and mga gym para magkuan exercise para strong po sila tanawon. And na po dira kang bath dira sila magaligo nya ang kanang bath sa kuan Caracalla kay muinit na siya maybe mga kang sakto lang para makaligo nya diya sa ilalom sa bath nanay gi init na furnace nya ang kanang ga init sa furnace kay mga slaves nya kung nagwonder mo asa gi ka ng tubig mga fresh water gi ka na siya gi-deliver sa aqueducts. So that's it for our ancient Roman report. This has been Group 6. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Gracias. Maraming salamat.